Hindi naman sa pangmamaliit sa kapwa ako mambabatas, pero ang sinasabi ko, constitutional issue. Dapat sana isang abogadong sasagot doon. Baka sakali na magkaintindihan kami. I would like that question to be answered, Mr. Chair. Thank you, Congressman Marcoleta. The Chair would like to recognize the Honorable Congressman Paduan. Thank you, Mr. Chairman. Ang sasagot, ang pinasasagot niya si Congressman Paduano. Kaya naman ako nag-react. Mr. Chair, I directed Andali the po, question to you. I am not yet finished my manifestation or answer to the query of the Honorable Marcoleta. Kasi dinidemand yun ay paliwanag ng chairman, di ba? Patapusin mo muna ako kanya. Paano kitang patatapusin? I am addressing my question to the chairman. Bakit ikaw ang magpipilit na sasagot? Hindi mo parang... Congressman Marcoleta would like to Chairman. recognize. Mr. Chairman, I have all Mr. the right. Chair, Paduano, you the have the- question was addressed to... Congressman Marcoleta, let me first recognize Congressman Paduano. Before you answer, before you recognize him, Congressman Marcoleta, you are out of order. I deserve, Mr. Chair, an answer. 1 minute suspension declared by Chair. Pumunta ako sa kanya. Sabi ko, Mr. Chair, huwag naman ganito. I am raising a constitutional issue and you will ask Congressman Paduano to reply. Huwag mo naman kakuha kung insultuhin. Ayun. Ayun, kaya pala nagpapaliwanag kayo doon. Sabi niya, sige, ako, sabi niya, sige, pabayaan mo ako nang bahala dyan. Kaya ako umano. At doon naman kayo, inakbayan naman kayo ni Kong Karams na may pagganong-ganon pa si Kong Karams para sinasabing, di ba? Yun ang ayaw kung nangyayari sa amin eh. Kung mapapansin ninyo, magre-raise ako ng constitutional issue. Kung tutuusin dyan, pagka nag-raise ka ng ganon, sa korte parang prejudicial question yun eh. Ako naman kaya ako nagpunta rito tinetext ako ni Direk. Alam mo naman ako, takot na takot ako eh, Director, pagka nag-text. Pag may time, tatakbo ka agad ako rito. Tayo naman kung tayo, matapang tayo, pero kapag ang director nag-text, mayroon tayo katatakutan din, di ba? Tama naman yun eh. May kanya-kanya tayong pribilehyo, karapatan, at saka yung makinatatakutan. Ayun, Oo, di ba? Mukhang sa house, kayo po ang kinatatakutan. Hindi naman siguro. Di ba? Mukhang pagka nandun kayo, nagugulo yung hearing, Kong. Napapansin nyo naman siguro, pagka nagpapahayag ako, issue for issue lang tayo. ayun na nga. Wala, makikita nyo naman consistent tayo. Mula't mula pa na ang palagi nating sinasabi, kung ano yung nakasalalay sa mga batas natin. Na dapat sana yun ang palaging sinusunod. Healthy discussion lagi kong tayo. Palaging ganun. Kasi, alam mo, pagka yung discussion healthy, at lalong-lalo na kung nakabatay sa ating mga batas, sa ating mga tuntunin, di ba maganda yun? Ay, pakikinabangan ng taong bayan Alam mo, ko, ha? lilitaw at lilitaw kung alin yung mas matimbang at matibay na argumento. Tama. Makikita nila ngayon kung paano, halimbawa, nagpaliwanagan ng isa o tatlo hanggang 10 sigurong mambabatas hanggang sa mapaglinaw natin ano ba talaga ang pinaka-mabuting gagawin sang-ayon doon sa kanilang pinagdebatihan. Totoo po. Makikinabang ngayon. Kaso kung halimbawa nagsisimula ka palang magpaliwanag, guguluhin ka na ng mga, alam niyo naman kung sino yung nanggugulo lang. Hindi ngayon masyadong makikita. Hindi ngayon lilitaw talaga. Maganda kasi nalilitaw talaga yung argumentong pinakamaganda kapag ka nagsalimbayan yung nagpalitan ng paliwanagan. Yun naman ang hinahanap natin eh. Hindi ba? Ito gaya ng isang halimbawa na pinakikita natin ko. Ayan, tagpo na yan. Natatandaan ko yan. Kasi sa punto na nag-raise ako ng isang constitutional issue. Ang gusto kong ipaliwanag, sabi ko, Mr. Chair, maliwanag naman ka ako na dapat sana ay pag-usapan muna natin sapagkat mukha ka kung yung gawain ng COA nakuha natin nang hindi sinasadya. Maring sinadya, maring hindi. Wittingly or unwittingly. Gusto ko ka kung pag-usapan muna natin, merong constitutional issue dito. Akalain mo naman ang sasagot si Congressman Paduano. Hindi naman sa pangmamaliit sa kapwa ako mambabatas, pero ang sinasabi ko, constitutional issue. Dapat sana isang abogadong sasagot doon. Baka sakali,
na magkaintindihan kami. Eh, ang pinasasagot niya si Congressman Paduano. Kaya naman ako nag-react. Kasi dinidemand yun na ipaliwanag ng chairman eh, di ba? Patapusin mo muna ako kanya. Paano kitang patatapusin? I am addressing my question to the chairman. Bakit ikaw ang magpipilit na sasagot? Hindi mo parang, pumunta ako sa kanya. Sabi ko, Mr. Chair, huwag naman ganito. Opo. I am raising a constitutional issue and you will ask Congressman Paduano to reply. Huwag mo naman kako akong insultuhin. Ayun lang. Ayun, kaya pala nagpapaliwanag kayo doon. Tapos sabi niya, sige, Kong, sabi niya, sige, at pabayaan mo ako nang bahala dyan. Kaya ako umano. At doon naman kayo, inakbayan naman kayo ni Kong Karams na may pag-ganun-ganun pa si Kong Karams para sinasabing, di ba? Yun ang ayaw kung nangyayari sa amin eh. Kung mapapansin ninyo, magre-raise ako ng constitutional issue. Kung tutuusin dyan, pagka nag-raise ka ng ganun, sa korte parang prejudicial question yun eh. Prejudicial question ang tawag po doon. Halimbawa, ang pinag-uusapan na criminal case. Opo. Ngunit merong isang prejudicial civil action na sa aming tuntunin, kailangan mauna munang ma-resolve yung prejudicial question sapagkat may kinalaman doon sa pagsasaayos o pagdinig doon sa criminal aspect. Ito sinasabi ko, hindi ba natin kako pag-uusapan sapagkat kako itong audit observation memo ay nasa pangangalaga na ng Commission on Audit. And the last time I checked, sabi ko, the only office which has the mandate, the authority to audit, examine all reports, all papers and transactions, expenditures of public funds. Commission on Audit lang. Ngayon, kung ini-invoke ninyo kako yung Section 22 ng Article 6 in aid of legislation, pag-usapan natin. Yun ang pinakapunto eh. Section 22 ang Kasi nga, yung in aid of legislation. in aid of legislation. Kasi nga, dapat sana kako yung hindi, Section 21 na sinasabi nila. Mas mabuti pa kako, Section 22, dahil oversight yun. Sapagkat ang ginagamit nyo rito, in aid of legislation, pero hindi nag-o-audit kayo eh. Ayun. Di ba? Tingnan mo, we have the same set of documents. Tama. Kinuha nyo mula sa pag-iingat ng COA. Kaya alam mo, nung bandang huli, so shortcut ko na muna. Nung bandang huli, sa COA ko na ibinato yung aking... Yun. Kaya nung tinatanong niyo yung COA representative na namin doon. Paano ka ako ang mangyayari? Ngayong umamin ka na... Kasi napaamin ko siya na... Is there any other office, Nelson? Is there any other office to which the Constitution also allocated the authority and mandate to audit people's money, expenditures of government? Wala na po eh. None, Your Honor, sabi niya. Exclusive po yan eh. COA lang talaga. O di, mabuti ka ako. Pero kako nung hiningang ka kako sa magitan ng sabina na ibigay mo sa Committee on Good Government, yung ginagawa mong pagsisiyasat, yung ginawa mong pag-audit, ibigay mo nga sa amin yung papel na yan. Kami na kanyang magtatanong. Tama kaya yun? Hindi ka baka ako, hindi mo ba nainisip ka ako na sana ay tinanong mo muna, pinag-usapan nyo muna ka ako sa inyong komisyon. Ito baka ako'y alam ng chairman ninyo, alam ka ako ng mga commissioners. Alam daw. Aba yan ay isang bagay na kinakailangan pag-usapan pa kung talagang totoo yun. Kasi nga, hindi mo pwedeng i-delegate yung binigay na sa'yo ng saligang batas. Totoo. In full or maybe part of your authority. Di ba kasi nasabi natin, nagnakaw ka ng piso, nagnakaw ka ng 1 milyon, pareho din yun eh. Parehas lang po yun. Ito yung aking gustong ayusin muna, na pagdebatihan sana namin, malawakan, yung walang nanggugulo, para sa ganun maliwanagan din ang ating mga mamamayan. Naku.